Hello everyone! Hi Teammates! Hi Jewel Teeners! Hi Jewel... Ano ba? Unpluggers? Hindi ko alam na tawag sa channel mo, Papu. Julius Baba Unpluggers? Bati ka na nga, Papu. Pa-quiet ka pa dyan. Happy New Year po sa inyo. Dala ko yung mas madaldal, obviously. Ako na muna dadaldal. Bago pa po magsimula ang putukan, ang ingay sa dinner time, dahil syempre medianoche na, no, sa kanilang bahay. For those who are not yet celebrating yung New Year, dahil iba-ibang time zone natin, di ba, Papu? Sa iba, hindi pa mag-New Year. Welcome to our video. Thank you so much at may time kayo na panoorin ang aming video dahil may gusto lang kaming sabihin na mensahe kami ni Papu. Ngayon ngang sasalubungin na natin ang 2024 at mag-goodbye na tayo sa 2023. So time check muna tayo, Papu. O time check, 4:06 na ho. Siyempre, mamaya, Papu, sa last sunset ng the year 2023, alam mo naman ako, sentimental. I-video ko yan at pipicturan. Pero mukhang uulan, Papu, magkakasunset pa ba? Parang babagsak ko yung ulan, makulimlim eh. Oh, anyway, Papu, it's your turn to talk. Tatingin mo na sila. Ano yan? Pagod. Pagod. Pagod tayo. Nagsimba na eh. Puyat pero maagang nagsimba, di ba? Yun. Wish ko lang na sana ay maging masaya ang 2024 sa marami at marami maging healthy, marami ang mag-focus sa kanilang kalusugan, sa dami po ng mga nagkakasakit at sa dami ng mga namamatay ng mga kakilala po natin. Siguro isa sa mga dapat nating bigyan ng pansin ngayong 2024 ay yung ating kalusugan at yung ating pagiging mapanalangin, no? Baka nakakalimutan na po natin na magpasalamat sa mga biyayang ating tinatanggap araw-araw. Kasi yan sa mga dapat nating bigyan ng pansin at importansya. Hindi yung kung kailan po kayo nakakailangan lang ng tulong, saka ho kayo lumalapit sa Panginoon. Nakailangan sa mga blessings, no? Sa blessings ng pagkabuhay ninyo araw-araw, yun ay dapat ninyo ipagpasalamat. So, ayan. So, yun ang maibigay nating payo sa mga viewers natin, mga muna. Focus on health. Kasi health is wealth. That's true. Alam mo, tama ka, Papu, no? Marami tayong dapat ipagpasalamat ngayong patapos ng 2023. At gusto ko rin magbalik tanong, Papu, hindi lang dito sa 2023, kundi yung nagsimula yung pandemic. Mga 2 oras na usapan. Hindi, mabilis lang, kasi minamention na ni Papu yung health, no? Na-realize ko na simula na magka-pandemic ng 2020, we were not spared. Tayo, Papu, nagka-COVID kami, buong family namin, but thank God, He saved us. Hindi po kami yung sa puntong ma-hospital kami. Diba? Although, ano yun, Delta yun, di ba? Delta yun. Hindi yung unang-una eh. Diba? Hirap huminga. So, we survived that. Tapos, the next year, we became more conscious nga na ang buhay pala, ang bilis lang, no? Pwedeng pag tinamaan ka ng isang sakit, pwedeng katapusan mo na, or pwedeng parang second life mo na, or bibigyan ka ni Lord ng chance, no? To be healthier, no? To think more of your health and wellness. Kaya the following year, 2021, ang ginawa ko namin ni Julius, nagpo-colonoscopy kami. Okay, so ayan na, tinanggal na yung mga polyps. So at least, you know, kayo guys, importante ho pagpa-colonoscopy kayo. Kaya namin ginawa yun kasi wake up call din na may ilan kaming mga friends na nagkaroon ng colon cancer, di ba? Yung dahil hindi nagawa yung kahit simpleng check-up. Hi Maggie! Si Maggie. Si May Marites, si Maggie. Ayan, so ayun, so at least na-experience natin yon, Papu. Tapos every first quarter nagpapa-blood test kami. Napaka-importante yung blood test. Nandito na din tayo sa subject ng health. Kasi sa blood test na SGOT, SGPT, fasting blood sugar, alam nyo na yon, lalo na kung doktor kayo o nurse. Doon may markers na doon, di ba? Cancer markers. Malalaman mo na, naku, mukhang may hypertension to, mukhang may diabetes to, mukhang may fatty liver to, o kung ano man. So we became more aware. Kaya kami, bago pa man mag-pandemic, since yan ang ginagawa namin, yung lagi kami nagpapa-blood test kahit once or twice a year, ayun, alam na namin na hypertensive kami, na may fatty liver, si Papu, na
diabetic ako, tapos ngayon si Papo naman, bagong diabetic patient. So yung mga ganun ba, so importante na pagtuunan natin ng pansin yun, huwag kayong matatakot magpa-blood test kasi mas nakakatakot pag last minute nyo nang malalaman na may malala na pala kayong sakit na pwede palang maagapan kung maaga kayong, di ba, nagpa-blood test o nagpa-check up. So yan. So during the pandemic, nagpa-stress test din kami. Kaming dalawa, di ba? Pumasa naman kami sa treadmill test. Kinaya naman namin. Pero importante din pala yun, yung stress test, di ba, Papo? Kasi ano yun, malalaman ko yung puso mo, okay, di ba? Yan. So yun din ang ginawa namin ng pandemic. And then, hindi ko makakalimutan, 2022, Papo, nagpunta kaming States na ito na, sumakit yung likod ko, na akala ko muscle pain lang, akala ko madadaan lang sa simpleng masahe. Akala ko ganun lang. Nagulat ako, nung pag-uwi namin dito, blessing in disguise na sinugod ako sa ospital kasi nagkaroon ako ng severe allergies. Nalala mo, Papo? December 27, imagine 2 days after Christmas. Severe allergies. Kung pina-follow nyo ako sa YouTube, balikan nyo kung why I was rushed to the hospital. Namaga yung mukha ko, tapos yung mata ko nagsara na, pati yung ilong ko, di ako makahinga dito, parang magko-close na yung airways dito kasi bigla akong napaos, as nawala ng boses. So anyway, blessing nga na nangyari yun dahil kung di ako sinugod sa ER because of severe allergies, habang naghihintay kami ng result ng test sa allergies at habang alam mo yun, Papo, bago ko bigyan ng clearance, naisip ko, pa-check ko na rin kaya tong leg ko, bakit laging masakit? True enough, hindi lang pala siya muscle pain. Meron na pala akong cervical radiculopathy or pinched nerve na hindi siya basta muscle pain lang, guys. Ang nangyari, pinched nerve by the very word is dito sa lower part ng neck ko, yung sections 4, 5, 6, 7, tas upper part ng spine ko, which is ito, upper part, na-pinch na yung nerve. Kaya pala sobrang sakit. Na kung hindi naagapan at hindi nalaman, dahil nga na-ER ako, for another reason, allergies nga, ay magiging pa rin ako, magaslaw, di ba, malikot, alam mo yun, yung tingin ng lingon ng lingon, or magbubuhat pa rin ako ng mabibigat na bag, to the point na pwede pala ako ma-surgery. Di ba, Papo, pag naging pasaway pa ako. So, ayun, tumagal ako ng mas mahabang panahon sa hospital, mga 5 days, if I'm not mistaken, 27, 28, 29, 30, mga 4 days. Uy, Papo, anniversary na pala ng pagkaka-hospital ko. Uy, ngayon ba yun? Kasi 31 ngayon, di ba? 30 ako, discharge last year eh. So, anniversary na. So, ayun nga, nangyari, back-to-back, severe allergies, which can happen to you guys as you age. Kasi merong late onset allergies eh. Yun ang learnings ko. Tapos, yun nga, cervical radiculopathy, or spondylosis, or pinched nerve. Yan ang nangyari sa akin. Major yan ng December 2022. That's why I made those vlogs back-to-back. Kasi kung yun yung nararamdaman yung pain, o di ka nagkaroon kayo ng severe allergies, you would know what to do. And you would know kung anong ginawa ko during the rehab. At marami pa po yung thankful dun sa vlog ko kasi hindi man sila makapunta mismo dun sa rehab, ay alam na nila kung anong ginagawa sa mga therapy session. So thank you po dun sa mga nanood, and I'm praying po for any one of you na nanonood ngayon who are undergoing either severe allergies or yung cervical radiculopathy, spondylosis, o pinched nerve. Yan ang 2022. This year, may health challenges ka ba, Papo, ikaw? Sa'yo, this year? Siyempre, hindi naman tayo mga bata. Hindi tayo Superman. So, siyempre, may mga nararamdaman na rin tayo na dati naman hindi natin nararamdaman kasi nga, aging. diba? Trabaho tayo ng trabaho, puyat ng puyat, labas ng labas, minsan umiinom pa. Uy, kumakain pa. Ano naman mangiinom mo? Hindi, di ba, nung kabataan. Ay, kabataan. Kabataan. Nung kabataan natin, na parang tayo, mga invincible, no? Mga superman, superwoman tayo. Yan. Pero ngayong nakakaedad na, siyempre, eto na yung sinisingil na tayo. Parang, meron pala akong ganun? Meron pala akong ganyan? Dapat pala, hindi ko na lang ginawa yung ganito. Parang hindi ako nagkaroon ng ganito. Yeah. So, yung mga ganun ba, at yun pala ibig sabihin ng midlife crisis, no? Akala natin dati midlife crisis, existentialism lang eh. Why am I here? Yung pala, so yung mga challenges sa health. Health. Challenges sa health. Katulad ng mga, di ba, nagkakaroon bigla ng heart attack.
Nakakapraning yan. Nakakasad din. Nakakapraning kasi bigla pagka nagka-heart attack ka, yun na. Traidor nga daw May chance ng buhay pero marami nilang namamatay. Yeah. Ayun, ano pa ba? Yung mga... That's why we lost a dear friend this year. Actually, Richard. Nagka-problema sa puso. Yeah, although si Gardo survived. Gardo is very much alive and active pero na-stent yun. Mario Dumawal. Our dear friends. Richard. Sino pa ba yung message ko sila ng Merry Christmas. Marami, mga celebrities pa nga yung iba mga inaatake sa puso. Yeah. Yun, kaya again, we go back to yung message natin sa mga viewers natin na importante ho talaga ang kalusugan. Yeah. Kung meron po kayong New Year's resolution na sinasabi nyo, diet, wag muna yun ang unahin nyo. Ang unahin nyo muna ay yung i-check nyo muna ang inyong health status. Yes. Alamin nyo muna para doon ho kayo magsisimula. Doon nyo ho ipoprogram yung diet na inyong gustong mangyari. Kasi pag nalaman niyo po na may sakit kayo, na wag naman sana, yun doon magdedepende yung diet na ipoprogram niyo o ng doktor niyo para sa inyong sarili. Ayun, yun ang importante. Pa-check up muna kayo, pa-blood test, yun ang number 1. Tama si Mamo Number 2, kausapin niyo yung family doctor niyo. Humingi kayo ng mga advice. Kasi, siyempre, gusto pa nating tumagal ang buhay natin sa mundo. Kaya ang gawin natin ay pangalagaan natin ang ating health. Talagang health is wealth. Yes. Kamakailan guys, ito highlights pa of 2023, no? Julius and I celebrated our 20th wedding anniversary. 20 years na kami, guys. Plus, syempre, 6 years mag-on, no? BFGF. So, parang 26 na. But we celebrate yung wedding, 20th anniversary. So, nangyari yun December 8. Prior to that, ang daming ganap. Syempre, nagla-live show kami, nagtitaping, tapos nagbiyahe kaming family sa Japan. Tapos bumalik kami December 6, before December 8. From December 6 to December 8, inaayos ko yung mga ganap sa 20th wedding anniversary. Kaya naman, pagdating ng December 11, Monday, na-COVID ho ako. So, another health challenge this 2023. Hindi ko akalain na mako-COVID pa ako dahil twice na ako na-COVID nung 2021. Di ba, Papu? Pero hindi naman, hindi naman na nakakamatay yung Hindi naman, sa marami, no? Oo. Lalo na sa mga malalakas ang katawan. Oo, immune system ko. I have a low immune system, obviously, kasi si Julius hindi nahawa. Walang nahawa dito sa bahay. Ako lang talaga nagka-COVID, which means I should take care of myself talaga kasi mababa yung immune system ko. Kasi na-COVID ako ng 2021, na-COVID ako ng 2022, na-COVID ako ng 2023. One every year, di ba? Once every year. So, for me, it's also a wake-up call na, teka, malalakas ang mga resistensya nila. Ako hindi. Hindi kaya ng katawan ko pala yung sobrang, kulang sa tamang tulog, daming iniisip, daming inaasikaso, ang daming activities. Minsan, I don't know how to say no to things. Feeling ko superwoman ako na kaya kong gawin ng lahat. Lesson sa akin yan, guys. So, ngayon, 2024, ang resolution ko, sana Lord, tulungan ako sa resolution ko, Papo, is not to overwork myself to the point na para akong laging may hinahabol na oras na, alam mo yun, minsan ganun yung feeling ko, Papa, I have to do this, do that, na parang wala nang oras na natitira. Minsan pala, you should listen to your body and chill lang. Alam mo yun, chill lang. Hindi naman minsan, dapat lagi. Hindi pwede, hardworking tayo. Ano mo to, workers tayo. Kami po nasa working class din, guys. Pero seeing my mom, this year, na second year na niya na may dementia, last year siya na-diagnose, and seeing her, her memory fading away, and parang na siyang bata, chill na lang siya, inisip ko na, I could be like her someday if I don't take care of myself. Kasi my mom po was a single mom, worked so hard, and there's a difference pala, guys, sa brain activity between working so hard but being so stressed, than working your brain in such a way na nininourish mo siya. Iba pala yon. If you want to take care of your brain, you nourish it by reading, resting, sleeping, getting the right kind of sleep and resting your brain. You're engaging in activities like chess, bukod sa reading, Papu, and meaningful conversations. That's the way you should take care of your brain. Hindi yung isip ka ng problema, isip ka ng isip na nasa-stress ka, saan mo kukunin pambayad sa bill, anong gagawin ko dito, namumroblema ko kay ganyan.
mapapagod ang brain nyo at magsisnap. Di ba, Papu? Pag napagod yung brain dahil sa sobrang stress, yan. Diyan na. Ang daming pwede mangyari, di ba, babe? Stroke. Oh, yung puso mo, ma-heart attack ka. So, yan ang learnings ko ngayong 2023. So, why are we saying this? Kasi, yun na, umuulan na. Naku, wala akong sunset ngayon. Why are we saying this, guys? Kasi we care about you. Sa 2 years namin na nag-host ng Julius and Tintin para sa pamilyang Pilipino. Sa ilang taon na nag-YouTube kami, Julius Babo Unplugged, Christine Babo's channel. Nakita niyo yung content ko, di ba? May mga health playlist. Si Papa hindi masyado na iba yung content niya. Kasi nga doon natin na-realize that, ang daming tridor at killer na sakit na meron kami ni Julius, di ba? Hypertension, diabetes, fatty liver, that we really have to value each day, each hour, precious minute, precious seconds. And when you say value, spend it with the people you love, kahit gaano kayo ka-busy. Kami kahit gaano ka-busy, we have time for our kids. We always have prayer time at night, rosary time, where we honor each other and we thank God for each other. So do that today, no? Bago matapos ang taon, message nyo or verbally, i-thank nyo through a video message, pwede rin. People who matter in your life, keep Papu, keep a small circle na trusted friends na alam nyo hanggang sa pagtanda nyo, kasama nyo sila, dadamayan kayo, at yung mga karamay nyo ng ilang taon na treasure them, di ba? You know who you are, guys. Hindi na ako magme-mention one by one kasi baka may ma-leave out ako na name, baka magtampo pa. But you know who you are. If I do send you the link of this video, that means kasama ka doon, di ba? Sa mga pinagpapasalamat namin ni Papo, na aming inner circle of friends na alam namin na mahal kami at susuportahan kami hanggang pagtanda namin. And likewise, Papo, may pinagsamahan na tayo, di ba, through the years, at kayo din ay susuportahan namin at mamahalin. So, ang ganda ng aming New Year message para sa inyo. It's a reminder for everyone to say thank you, to be grateful, to be thankful, and count your blessings, and find time to say thank you and I love you to the people who matter. Kaya I love you, Papu. Love you. Yes, naman. Papu, in closing, teka, bago natin makalimutan, in closing, we'd like to share lang yung ganda ng homily ni Father kanina sa New Year's Eve Mass. Umattend kami sa Santuario de San Jose, Green Hills, at si Father Eli Comando, OSJ, Oblates of St. Joseph, ang nag-preside or nag-celebrate ng Mass. Siya po ay nakabase sa Western Australia. Yan, ang FB po niya ay si Elino Comanda, kung gusto nyong i-message si Father. Ang ganda ng message si Father, Papu. You wanna start? Kung ano yung pinaka-mensahe o buot ng homily ni Father. Ganda-ganda, guys. Feast of the Holy Family. So, sineselebrate natin ngayon ang pagsasama ng pamilyang Joseph, Mary, and Jesus. Yan, kaya Holy Family. Ang sabi lang ni Father, doon sa mga pamilya na kini-question yung pagiging minsan challenge, no, ng mga pamilya sa iba't ibang mga problema sa buhay. Ang sinasabi lang ni Father na huwag mo kayong malumbay dahil maging ang Holy Family ay nakaranas din na napakaraming hirap. Challenges. Sa katunayan, ang buhay ni Kristo ay nagsimula ho sa hirap at nagtapos sa paghihirap. Kumbaga, ang buong journey ng life of Christ is always about others, no? Always teaching others, always sharing to others kung ano yung mga blessings. Pero pag tinignan nyo ho yung Biblia, makikita nyo na simula pa lang, nung pinanganak pa lang siya, ay punong-puno na ng hamon, punong-puno na ng paghihirap ang naranasan niya at ng kanyang mga magulang. Hindi pa man siya pinapanganak. Wala nang tumatanggap sa kanya, di ba? All the inns, places rejected them, di ba? Kaya nga napunta siya sa Sabsaban. Imagine, nasa tiyan pa lang siya. Ang hirap na ng pinagdaanan ni Mary and ni Joseph. Ito, hindi naman to sinabi ni Father, no? Pero kami interpretation mo na lang to, no? Kung pag-uusapan mo natin ang stress level ni Mama Mary, saka ni St. Joseph nung time na yun, off the roof, no? Yeah. Lalo na si St. Joseph, kasi si St. Joseph, siya yung nasa pinakamahirap na na sitwasyon .
mahal niya si Mary, gusto niyang pakasalan si Mary, pero bago niya pakasalan si Mary, nalaman niyang buntis si Mama Mary. Siyempre, bilang isang lalaki, yung duda, no? Yung mga duda sa pag-iisip mo, maglalaro talaga eh. Ano nangyari? Parang nangyari, may sumingit pa. Sino ito sumingit? Or what exactly is the immaculate conception? Hindi niya nag-gets yun. Kahit sino naman, siguro lagay mo yung sitwasyon mo sa buhay niya, bigla sabihin sa'yo ng girlfriend mo, buntis ako. Alam mo naman wala nangyari sa inyo. Tapos sasabihin niya, buntis. So, yun na papasok na yung doubt. So, doon na testing talaga si St. Joseph dahil doon sa point na parang hirap na siyang tanggapin, pinaramdam sa kanya ni Lord na ito ay isang immaculate conception at meron talagang role na gagampanan ang magiging anak nila na si Jesus. Yan ay sa pamamagitan ng isang panaginip. Panaginipan niya ang isang anghel na kumausap sa kanya at in-explain sa kanya yun. After noon ay tinanggap wholeheartedly ni St. Joseph yung hamon na yun. Kahit mahal niya si Mary, tinanggap niya yun. At dahil mahal niya si Mary. Kumbaga, mahal niya si Mary. At mahal na mahal niya rin ang Panginoon. Yes. So, tinanggap niya yung hamon na maging isang foster father. Ang tawag dyan, Papo, obedience. Yan ang minention ni Father kanina. Obedience to the Lord and faith. So, it wasn't always easy, no? Siyempre, ang hirap, mata ng tao. Alam mo na yung mga chismoso, mga marites, mga college ng mga panahon na yan. Alam mo na, di ba? Yun ang unang-unang mong kalaban dyan, yung mga nagchichismis. May college na naman panahon na yun. At siyempre, ito pa, mabigat dyan. Yung hari ng mga panahon na yun, sobrang insecure. Dahil sinasabihan siya ng mga advisor niya na may ipapanganak daw na Messiah. So, sa sobrang kapraningan ng hari, yung mga firstborn babies, pinapatay niya yung lahat. Ang saklap. Ibang kwento yun, no? Kasi doon nakasurvive si Jesus kasi nga nakatakas sila doon sa ano na yun, sa tangkang pagpatay sa kanya ng mga kalaban ng Diyos, no? So, ang nangyari, yun, di ba, naalala niyo naman yung kwento ng nativity. Bumiyahe sila ng mahaba, sakay ng isang donkey, tapos nangatok sila, no? Habang doon sa point na mga anak na si Mama Mary, kumakatok-katok sila sa mga pintuan, tinatanggihan sila ng mga taong papasukin. Buti na lang ay may isang sabsaban doon, yung tirahan po ng mga sheep. Doon sila dinala ng shepherd. At yun, doon pinanganak si Jesucristo sa sabsaban. Imagine, no? The Son of God, the Prince of Peace. Diba? Hari, pero pinanganak sa sabsaban. It serves to remind us to be humble and to humble ourselves. Lahat ng episodes ng buhay ni Christ meron ganun. Nung pinanganak siya sa sabsaban, tapos nung pumasok siya ng Jerusalem, ang ine-expect ng mga tao, nakasakay siya sa kabayo. Tapos puro ginto-ginto, may kapa pa, parang hari. Mas pinili niya yung donkey pa rin. No? Pumasok sa So, humility, tama ka, Mamo. Humility talaga ang pangunahing mensahe ni Cristo sa buhay niya. So, yun. So, ang sinasabi naman ni Father na sa kabila nga ng mga pinagdaanan na yun, ay hindi natinag yung pananampalataya ng pamilya at yung adhikain na ipagpatuloy ang plano ng Panginoon na matupad yung kanyang talagang pangarap na mailigtas ang mundo sa kasalanan. So, being obedient, Mary was obedient when she said, be it done unto me according to thy word. Nabuntis siya. Joseph, obedient din. Tinanggap ang hamon na kahit hindi siya ang ama, pinangatawanan niya ang pagiging tatay ni Cristo. And lastly, si Jesus Christ, yung obedience niya na sinabi sa kanya ni Lord na kailangan kang ipako sa krus. Nakiusap pa nga siya kung pwede mo please take this cup of suffering away from me. Nagdasal siya, nagtaimtim, pero hindi siya pinagbigyan ni God kasi yun ang talagang mission niya from the very beginning. As an obedient son, tinanggap ni Christ yung utos ng kanyang anak. At siya nga ay pinako sa krus. So, kung kayo po ay namang problema sa buhay at mga maliliit na bagay ay kine-question po ninyo,
sinasabi ninyo na, ba't nangyari sa pamilya ko to? Bakit nawalan kami ng pera? Bakit nagkasakit yung isang miyembro ng pamilya? Ang mensahe lang po dyan ng ating Panginoon, mas matindi pa ho yung mga sinapit nilang problema simula pa ho ng pagbubuntis ni Mama Mary hanggang sa kamatayan ni Jesucristo. Mabibigat yung mga pinaghirapan niya. So, always think of that kapag kayo po nakaka-encounter ng mga problema sa buhay niyo. Think of the suffering of our Lord at i-offer niyo po yung suffering niyo sa Kanya. At maniwala kayo, one day ay may biyaya po darating sa buhay niyo. At itong mga bagay na nagsilbing mahirap, no, sa inyong buhay ay mapapalitan po ng kasaganaan. Basta huwag lang po tayong mawawalan ng pananampalataya at tiwala sa Kanya. Amen. Ganda ng message mo, Papa. Para na akong pare. Oo nga, para ka ng pare. Para nag-homily, Mama. Para ka na nag-homily. And, amen. Babalik tayo sa sinabi ni Father Eli na hindi mo nabanggit, no? Meron siya sinabi na, it is sad, it is tragic, but it's real na maraming pamilya ngayon nagkakawatak-watak. Ang ganda na sinabi niya pag bago pa lang kayo na nagde-date, very romantic, ang saya. And then, ma-realize mo pag magkasama na kayo na marami palang susulpot ng mga kaugalian o realidad na susubok sa inyo. Di ba, Papa? Bilang mag-asawa, it's not all a bed of roses. Pag bago pa lang kayo mag-asawa, you're looking forward to having kids. Excited kayo na magkaroon ng mga anak. Pag nagkaroon na ng anak at mga maliliit pa sila, ang simple lang ng buhay. Naglalaro lang sila. Ang kanilang inaatupag lang ay laruan. Ngunit paglaki nila, mag-aaway na sila sa pera, sa properties, hatian ng properties, iba nagpapatayan pa, iba nag-aaway dahil sa politika. Yan ang sinabi ni Father Eli na talagang kumano sa puso ko. Natotoo yan eh. It's sad but real. Yan ang nangyari ngayon na realidad. Kaya ang importante dyan is babalik ka kung ano talaga yung anchor ng family, ano yung pinaka-core values ng family, na habang kayo ay mag-boyfriend-girlfriend pa lang, yun na, iset nyo na, di ba? I-lay nyo na yung groundwork ng mga core values and principles. So bilang mag-boyfriend-girlfriend, para pag kayo nag-asawa na, di ba? Magkakasundo pa rin kayo sa core values kung paano nyo palalakin yung mga anak ninyo, na kahit gaano kayo ka-busy, nagtatrabaho kayo, kumakayod, tinatanim nyo pa rin yung tamang core values, rooted on faith, di ba? Rooted on faith and obedience kay Lord, di ba? Para paglaki nila, hindi yung aabot sila sa magpapatayin sila dahil sa pera, dahil sa mana, dahil sa ari-arian. Yan kasi yung sinabi ni Father sa kanyang homily. But at the same time, di ba, pag kayo bilang pamilya, iisipin nyo, ito na yung sinabi ng Papa, babalik ulit kayo dun sa simpleng pamilya ni Mary, Joseph, and Jesus. Makikita mo rin talaga na ang kailangan mo lang pala, simple lang para maitaguyod mo isang pamilyang Pilipino Hindi mo kailangan ng yaman Hindi mo kailangan ng richness, di ba? Anong kailangan, Papu? Simple lang. Pagmamahal. Pagmamahal. Pag-unawa. Sa isa't isa. At pagiging masunurin. Oo. Yun. At yun. At kailangan. matiisin din, syempre. Oo. Diba? At ang riches, ang biyaya ay yung makakamtan sa susunod na buhay. Yeah. Basta ikaw ay naging obedient sa ating Panginoon. Pero kung ikaw naman ay binless ni Lord, di ba? Mag-share ka. Share ka. You give back and you pay it forward. Yes, yun. Amen? So, 30 minutes na ito, Papo. Thank you so much. Hindi ko alam kung part 1, part 2 ko ito ba? Part 1, part 2 ko, baby. Di ba? After ng health issues, baka i-part 2 ko itong itong laman ng homily. Yung spiritual naman. Pero thank you so much for those who watch this whole video or parts 1 and 2 of this long video. We appreciate it, and we'd also like to say hi and thank you to our Jewel Tinners. Salamat sa pag-support at panonood sa amin sa Julius at Tintin for the past 2 years. We're going on our 3rd year, this 2024, and we promise to be there for you. Saan man kami mapadpad, sundan nyo kami, guys, Pwedeng kay Julius, pwedeng dito, pwedeng sa YouTube. Basta importante, mawala man yung show, let's say kami ni Papu, si Papo at si Mamo, nandito kami para sa inyo. Kaya salamat sa mga nagpa-follow sa aming pages. Itong page ko na ito, i-share din ni Papo sa page niya. Kasi nandun po yung passion namin
to communicate with you guys, di ba? To inform you, to entertain you. Nandyan yung passion namin and alam namin na ito yung mission na binigay sa amin ni Lord. Di ba, Papo? Kaya kami nasa broadcasting world, kaya kami host ng mga programa, kaya si Papo ay newscaster. Kasi alam namin sa puso namin, ibinigay sa amin ng Lord yung ability to speak and communicate because this is our mission. And we're thankful that you appreciate the mission, di ba, that we are sharing with you. We cannot do it naman without you guys. So, in turn, we pray for you. We pray for all the families watching now, Filipino families and the families all over the world, Filipino man o hindi, the OFWs who are working, di ba, for non-Filipino na mga amo. Sana maging mabait ang mga amo nyo sa inyo o sana mabaitan yung mga amo sa inyo. May God bless you always and may God keep your family safe and healthy. And ano pang last wish mo sa kanila, Papo? Patingin lang natin sila ng Happy New Year. Happy New Year. Let's celebrate the coming of the year ng simple at safe. Mas importante ho yung kaligtasan nating lahat kaysa sa ibang bagay, no, na magpapahamak sa atin. So, Amen. Yan, ingat po kayo at sana po maging prosperous ang 2024 para sa ating lahat. Kahit na umabot ng 80 pesos per kilo daw yung bigas. Good luck. Good luck guys. At panoorin niyo po yung aking pinost, no? Dito din sa Facebook at doon din sa YouTube ko, yung mga pampaswerte naman. Sa pagdating ng 12 o'clock, kung ano mailalagay yung prutas, di ba, sa mesa. At ano-ano yung mga signs yung magiging maswerte for 2024. Si Papo, swerte raw to, Year of the Monkey. Ako medyo-medyo lang. Year of the Dragon kasi. Oo, kasundo mo. Research nyo na lang kung anong inyong kapalaran na sa internet yan. Pero baka naman sabihin nila, pinag-uusapan natin religion, tapos biglang may kasi nga, pampaswerte. wala naman mawawala You pray, but you have to work hard. And dumiskarte ka ng tama. Kumbaga, on the side lang yan. Hindi lang yan hindi yung magiging Diyos nyo, ha? Yung parang on the side lang. Sa katandaan natin, hindi naman pwedeng sabihin masama yan eh. Kasi kahit nung pinanganak si Yesu Cristo, sino ba yung mga dumalaw sa kanya? The di ba mga star searchers yun? Yes, tama. Mga magay. Magi, no? The gifts of the Magi. Astronomer. No? Parang kung ano yung ginagawa ng mga astronomer, ini-interpret nila yung alignment ng stars sa kapalaran ng mga tao. Si Andy Tan, ganyan. Si Stargazer, ganyan. Tama ka, babe. May connection. Tama, kasi paano ba nila natuntun si Jesus sa star? They looked at the star, the Lord. Tama. So lahat yan, kinrate naman lahat ni Lord. Ang bituin, kinrate niya, itong mga ito. Gamitin lang natin yung mga tools to para lalo, as tools para pampaganda o guide sa buhay. Tama, because science and religion, they really work together. Ay, oo. Hindi pwedeng ipasa Diyos natin lahat ang ating mga problema sa kalusugan. We have to work with science. We have to work with doctors. Medicine. Tama. We have to surrender ourselves to the wisdom of our doctors. At wag lang basta umasa na isang himala ang darating sa buhay. Ang himala, darating yan in God's time, but we also have to trust yung mga eksperto pagdating sa mga sakit. Tama ka pa. Si Saint Luke ay isang doktor. At ginamit niya yung kanyang pagiging doktor para gumamot. Kasi kung hindi yun ang inuutos ng Panginoon, hindi na magiging doktor si Saint Luke, di ba? Hahayaan na lang niya milagro ang mangyayari sa mga pasyente niya. Pero hindi. Siya pa rin po yung naging isa sa mga pangunahing doktor na mga naniniwala kay Kristo matapos po siyang namatay. Tama. At siya rin yung naging nagsulat ng Gospel according to St. Luke. Tama kami. Kaya may St. Luke's Medical, pinangalan yun after the great doctor St. Luke. At mahihabol ko lang, Papo, miracles, healing, science. Tandaan natin, healer, the great healer, the greatest healer is Lord Himself. Di ba? Ang dami niyang bulag na nakakita, the leper, gumaling, yung di makapaglakad, napalakad niya, yung namatay si Lazarus, rise. Ibig sabihin, siya yung first greatest healer. Because that was his mission. To make the people believe na He is supernatural. No? He is the Savior, the Son of God. Kasi kung hindi niya ginawa yun, alam mo naman, lahat ng mga tao doubting Thomas yan di ba? Even si Thomas na, disipulo niya, hindi pala niwala kahit na nakita na yung mga milagro yan So, nature ng tao talaga yan is to doubt. Kaya, wag na ho kayong mag-doubt sa himala, pero mag-trust po kayo sa mga doktor. Amen. Galing Papo, na-connect mo yun Kaya, kung kayo may sakit,
magpe-pray kayo, Lord, heal Oo, me, hindi. himala. Pero hindi ka naman Hindi ka naman pupunta sa nagpapacheck doktor, hindi ka umiinom ng maintenance meds mo, Wala. tapos bigla kang atakihin kasi in-skip mo yung maintenance meds mo, mamamatay ka. So sabihin ni Lord, di mo tinutulungan sarili Oo. mo. So, Amen. Tama tulungan ka mo dyan. sarili mo at akong bahala. Yes. Galing. Oo. Ayan. Okay. Happy New Year Happy ulit New sa inyo, Year! guys. Masyado na akong marami tayo sabi. Happy New Sana Year na na-appreciate po. nyo. Share nyo po itong video na to para marami pong makapanood at mag-comment po kayo kung gusto nyo pong mag-share din sa amin and we'll appreciate that. Again, praying for you guys and have a blessed 2024. O, Papo, Yay! lapit ka na sa camera. Ooh, I love you tinidog lang guys. Si Mari. Si Mari. Bagong gupit. Hindi pantay. Ingat guys. God bless you.